Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez from Sagri Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon, natatagyan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 6 hanggang July 12 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na guumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So let's watch this. Angel Spirit Guide, please give me information. Ano kayong gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? Okay, there's something the lovers. Oh, connected with your love life, no? Maaring, kumbaga, pinapakita dito na maaring magkaroon ka na ng love life soon. Or either, you are the stages from the higher level commitment, na may asawa ka na o may jowa ka pa. Or charis, o may asawa ka lang. And because this is something of Four of Pentacles, so this is a protect your power, protect your energy, protection at pangalagaan mo yung sarili mo dito. Na dapat alam sa sarili mo yung grounds mo. Iwasan mong kung ano-ano pinagbibili mo at kung ano-ano yung pinag-aatupag mo. Kailangan mo mag-savings, no? And because this is a sun card with a fear positive outcome. So malalaman mo ang mga bagay-bagay na kaugnayan dito sa love life and career mo, even sa finances. Na maaaring maliliwanagan ka na at matatauhan ka na kung ano yung mga kahalagahan ng mga bagay na pinagtatrabahuhan mo. Let's see additional messages. And because there's an information with the Tower moment for a major changes. Now, may mga bagay na mga pagbabago dito na magaganap na. It's either chaos, pagkasira, pagbabago, or only pagbabalik, or maaring mabubuo ulit ang sitwasyon. O bahay man yan, relasyon man yan, finances man yan, maaring, kumbaga magkakaroon na of great transformation. Additional messages. Represent the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, so sleepless night, or something stress, guys, no? Maring nag-overthink ka, or being paranoid sa mga bagay o pangyayari sa buhay mo ngayon. It's either para ka na-overwhelm ng mga problema, or na-overwhelm ka ng mga karanasan na mga pinagdaanan. Additional messages. Represent the Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. Naging aware sa mga desisyon or mga gagawin mo eksena. There's a Three of Wands, represent waiting for a start, waiting for a ship. May mga bagay na hinihintay ka na maaring uuwi na tong person mo from ibang bansa or from Philippines, maaring pupunta na siya ng ibang bansa at hinihintay ka ng documents or something paper or something papers, no, documents, guys. Maaring meron dito para separation na eksena na maaaring naghihintay ka or maaaring kumbaga naghihintay ka dito ng kumbaga naghiwalay kayo ng asawa mo or meron ka makukuha, no? Maaring namatay yung asawa mo, nagkaroon ng widow dito, maaring byudo ka, maaring kumbaga may hinihintay kang documents. And of course, the Four of Pentacles represent the Ace of Cups for a new love. Now, there's a new offer. May bagong pag-ibig. This is a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na ma-manifest. May mga bagay na unti-unti mong matutupad. May mga bagay na unti-unti mo na maisa sa katuparan. And because there's the lover. This is the word card. Represent the success. Nandun ka something well. Na maaaring magtagumpay ka na. Na maaaring may mga bagay na matatamo ka na dito. Now, there's a trouble, guys, with an international, local areas. Now, there's a trouble. The Knight of Swords represent what? This is a death card from an ending and a new beginning. No, may mga bagay na matatapos na, may mga bagay na magbibigay sa'yo ng hangganan o katapusan sa bagay na to. No, stress ka, maaari matapos na yung stress mo or makaka-recover ka na, ganun. So, the Five of Swords represent what? There is a Three of Pentacles with a collaboration, of course, connections. No, there's something commitment. There's something information na kailangan mo makipag-collaborate, socialize, no, with other person, but just be aware. No, mag-ingat. The Lover's card, because the Three of Wands represent the Two of Swords with an indecision. So may mga bagay dito na nahihirapan ka magdesisyon. Nahihirapan kang alamin o nahihirapan kang gawa ng eksena.
Na parang, kumbaga, you're feeling stuck sa situation na hinihintay ka ng tamang pagkakataon or tamang eksena dito. The Four of Pentacles, and because the Ace of Cups, represent the Six of Pentacles. So, there's a giver receiving something by the universe. So, may mga matatanggap ka ditong pera, ha? At maaaring magtuloy-tuloy about sa finances. It's either maaaring there's a widow, na meron talagang widow dito, or either there's something na may asawa ka pero may jowa ka. Or there's a may asawa ka, may bagong kang kinikilala or may bagong pag-ibig na papasok dito. Additional messages with the Sun card and the Magician represent the Ace of Wands for a new beginning and new spark, no? Kumaga magbibigay ito ng something creativities, no? Something, new plans, new ideas. And I guess, let's see what is the Tower moment and the World card. So this is the King of Swords na being wise, no? And of course, na stop the pattern. So may mga bagay na parang nagbibigay ng kasiraan sa inyong pamilya, no? Kailangan mo na putulin at alisin yan, no? Kumbaga magta-travel na to asawa mo, no? Maaring baka matuklasan niya na may kaharutan ka, ganito ganyan. Maaring magkaroon ng gano'ng eksena, guys, no? Some of you guys naman nauuwi yung galing sa ibang bansa, na there's something wrong about dito sa the Tower moment, na maaring kailangan mo na putulin nyo o alisin yung maling sistema. Additional messages with the Knight of Swords and the Death card. Ito yung sinasabi na nagbibigay stress sa'yo, worries, no? Yung pagiging pangangaliwa, or either kumbaga yung kumbaga nagmamahal ka na kahit may asawa ka na. Ay. And kasi this is a Three of Swords. So see, there's something in our recovery. Kailangan mo na pakawalan to. Yung etong third party na to. So let's see additional messages with the Five of Swords and the Three of Pentacles. So this is the Ace of Pentacles with a big shot and big money, big opportunity coming in for you. May malaking oportunidad na papasok dito sa buhay mo, ha. Kailangan mo maghanda. Additional outcome. Ang pinaka-outcome is the Page of Pentacles for investment. No? Kailangan mo mag-invest dito. Itong bagay na to ay mag-invest ka for good, for long run, for long term. And this is the Moon card for trivial. Na may mga bagay na malalantad talaga dito. Malalaman ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. No? Additional messages about sa career. So there's the King of Pentacles represent the practicality pagdating sa finances, and of course secure, and the Two of Pentacles with the balance. No, connected ang love life and career mo, guys. Maring may mga iniiwang mga ari-arian, gano'n. And of course, there's a Five of Wands na something complications, no? Maring kumbaga in reverse, so maaring no more complication pagdating sa career mo. Additional messages tayo about naman tayo sa love life. Sa love life mo, there's an Eight of Cups of something letting go, no? May moving on. Kailangan mo nang makawala sa situation, unhealthy situation. And the Eight of Wands is a fast communication and fast movement. There's your travel, guys. So, sinasabi ko na uuwi tong asawa mo, uuwi tong jowa mo. Maaring matutuklasan niya na may kaharutan ka. Maging, sinasabi dito, ngayon palang tapusin mo na kung ayaw mo masira ang inyong relasyon. Additional messages about sa health. So, there's a Ten of Wands, no? And an Eight of Swords, no? Kumbaga nakakulo ka sa situations, kumbaga nahihirapan ka, kumbaga maraming kang kumbaga pasanin or obligasyon or responsibilidad na natatamo kayo nagbibigay sa ng kumbaga anxieties or sleeplessness, even stress, no? Na-stress ka dito sa health mo. Additional messages about naman tayo sa Money Move Oracle deck. And there's a moving up, no? Unti-unting dadaloy na dito. Kumbaga parang unti-unti ng kumbaga makaka-recover or unti-unti ka ng magbabago yung sitwasyon mo para magle-level up ka na dito, parang ganon. And there's something love life. See, I told you, connected talaga ang love life and career mo. Now, this is something love and be loved. And free from problem and money, troubles, enjoy the passion of love. So, kumaga, kapag in love ka daw, mas marami ka nagagawa. Ay, totoo ba? Additional tayo messages about sa romance angels, about sa pag-ibig. This is the Mystic Love Oracle deck. So, alamin natin ano nangyayari sa love life mo. And there is something here with a divine feminine. So, this is a divine feminine, guys. Maaring, because there's an intimacy bonding. So, magkakaroon kayo ng bonding with your love life. And, of course, there's something, relationship connecting. Kumbaga, maaring, nag-unload or something, kumbaga, nagkakaroon ng coldness ang your relationship, or maaring, kumbaga, wala kayong gaanong, collaboration or pag-uusap, na maaring, kumbaga,
hindi nagano na parang hindi nagiging balance ang inyong pag-uusap dito, parang yung time, no? Kumbaga mag-iiba kayo ng oras. So let's see what is additional messages for magical fairy messages, surface and what? For magical fairy messages, surface and what? So this is a emotional healing. So magkakaroon ka ng emotional healing dito, guys, ha? Ano kasi sinasabi dito, there's a business venture, no? This is something, a new opportunities, and of course, career opportunities, no? New business ideas. So let's see about naman sa synchronicities. About sa synchronicities, so there's an incantations, no? Maraming dada. Para maraming chismosa sa paligid mo, ha? This is something a parrot for chismosa. And bravery, kailangan mo maging matapang this time. At sinasabi sa'yo dito, there's a silence, no? Maging tikong bibig, tahimik ka sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo dapat. And there's a trust, kailangan mo magtiwala, ha? So let's see what is the yin and yang oracle deck. For yin and yang oracle deck, represent what? So there is a decision. Kailangan mo mag-decision na, ha? And there's an assistant guides, no? Ginagabayan ka ng ating angel spirit. You have a visions or inner voice dito. And there's a harvest time. Mag-harvest ka lahat ng mga bagay na makukuha mo ay maaring yung mga pinaghirapan mo. For the angels answer, represent what? Not the right time. May mga bagay na hindi pa napapanahon. And peaceful resolution, magiging mapayapang solusyon dito, ha? Magiging mapayapa na yung mga problema mo, magiging mapayapa na ang buhay mo or magkakaroon ka ng kapayapaan, no? At masusolusyon na lahat ng mga problema mo. And there's a let go. Kailangan mo pakawalan, kailangan mo nang bitawan yung taong nagpapagulo sa iyong buhay, sa iyong relasyon. No? Kaya, alam mo, iwas-iwasan mo na humarot, ha? Archangel Michael, messages. And it's time to live the healthy situation. Sinasabi ko na di ba? Kailangan mo na pakawalan yung mga hindi magandang sitwasyon mo and decide to be happy now. Kailangan mo na magdesisyon na magiging masaya ka ngayon. And your children are watched over by angels. Pati yung mga anak mo, ginagabay ng ating angel spirit. Or mga anak mo ay naaapektuhan ng pinagagawa mo. No? Or some of you guys, cross-watcher out there, maaaring connected sa ito. So let's see about sa romance angels. There's a new love, no? May bagong pag-ibig at there's a reconciliation. May magbabalikan at meron dito bagong pag-ibig na papasok sa buhay mo. Or may taong babalik from the past or may taong babalik dahil, di ba, maaring nagkaroon ng long term lang na trabaho, no? Sa ibang bansa, maaring uuwi na siya. And there's a man holding a heart. So, some of you guys, no, may tao talaga may hawak ng puso mo o ikaw tong lalaki na merong taong mahal na mahal ka. And there's something rest and rejuvenate. Kailangan mo rin magpahinga, ha? Ulirang ina ka siguro o ulirang ama ka, guys. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. So, this is something rejections, no? May mga bagay na kailangan mo i-reject yung mga sulsol, buyo ng ibang tao sa paligid mo, ha? And there is a passions. Gawin mo yung mga bagay na alam mo magpapabigay, magpapalawak ng kaalaman at kakayanan mo, ha? Kung ano yung hilig mo, kung ano yung gusto mo gawin mo. And of course, there's a guest na maraming bida, maraming bida, maraming kontrabida, maraming echosera, charis. Maraming ganun, ha, mag-ingat ka. And Archangel Raphael, messages for you. And alternative medicine. So, kailangan mo ng alternatibong medisina, no, herbal. No, and of course, massage, ganon. And there's something increase your energy. Palawakin mo, palakasin mo ang kakayan, ang sarili mo. No, parang parang boost your immune system. And improving health. So, see, mag-improve na raw yung health mo. Magiging maayos yung kalusugan mo dito, ha? So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Grief. Now, there's something losses, no? May mga bagay na nawawala sa buhay mo or may mga taong umaalis sa buhay mo. Kasi opportunity yun para alisin yung mga pangit o hindi magaganda sa landasin mo. No, inilalayo ka lang sa hindi magagandang eksena and there's a regret na bago pagsisihan ang lahat mga bagay na nangyari sa'yo at may mga bagay na hindi na mababalik. Kaya kailangan ngayon pa lang, no? Linisin at salain mo na yung mga taong importante at yung taong alam mong hindi magsiserve sa iyo sa huli. For Monsology, represent what? And nothing will come of this situation. Walang mangyayari sa situation nang hindi ka nagtitake ng action, ha? And of course, sinasabi dito, there is an
Expect the powerful change. No? Mag-expect ka ng mga pagbabago magaganap sa buhay mo. A time for healing. No? Unti-unting hihilom, unti-unting gagaling yung karamdaman, and have faith in your dreams. No? Magtiwala ka sa mga pangarap mo. So let's see what is additional messages with an angel spirit, guys. With an angel spirit, please give me information po. And there's a relationship. Connected talaga ang relationship mo, guys, no? About dito. Kapag magkaroon ka dapat ng healthy boundaries pagdating sa relationship. And there's a past life. May babalik talaga from the past talagang yung asawa mo, no? Maaring kumbaga magkakabalikan kayo, ganon. Additional messages with an angel spirit. So there is you're on the right path. Wow, nasa tamang direction ka, ha? And because this is children's, naapektuhan daw yung mga anak mo sa buhay na ginagalawan mo. And there's a talk to your angels, no? Kailangan mong kausapin yung mga gabay mo dito. May intuitions ka, may guidance ka, may gabay ka talaga, guys. No? May gabay ka dito. Makinig ka, ini-ignore mo kasi eh. Angel Spirit, please give me information po. And there is a double missions, no? Light worker, starseed serves the world being you. Kumbaga maging totoo ka sa sarili mo, dalawa ang mission mo. Ang tuklasin ng totoong ikaw at kumbaga makatulong ka pa sa ibang tao sa kaalaman mo. And there's something with the hater, so there's a deep love. Kumbaga kung ano yung malalim na panghuhugutan pagdating sa pag-ibig, yun yung dapat inuuna mo. Kung ano yung alam mong pangmatagalan at alam mo itong tao na to yung totoong mahal mo, no? Jesus loving quote said, "Do shall the Lord you God with all your heart, with all your soul, with all your mind." So see, mahalin mo daw ang ating Panginoon sa puso, sa salita at sa gawa, no? Sa kaluluwa. Ganun. Kapag sinasabi dito, mahalin mo ang ating Panginoong buong puso, no? At tanggapin mo daw siya kung ano yung mga bagay-bagay na ipagkakaloob niya sa iyo. Marunong ka tumanggap ng kabiguan pagkakamali. Doon kanya patitibayan at palalakasin. For angels number, represent what? 5554 change, no? Unti-unti na magbabago. At sinasabi dito, you are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for highest good. That is why you've been looking for push through it. There is a reward waiting for the finish line. So, see, talaga pinapakita sa iyo dito na nagle-level up ka, unti-unti nagbabago, unti-unti din gumaganda at umuusad din ang buhay na ginagalawan mo. Magtiwala ka lang sa mga plano at mga pangyayari sa buhay mo. Hindi kanya kumbaga ibinabalik sa mga nakaraang kabiguan, kundi binibigay kanya para matuto at matuklasan yung kahalagahan ng mga bagay na muna dapat mong natutunan sa mga karanasan mo. So let's see what is the messages of life. Master of life and self-love. So sinasabi na Master of life, I dedicate my strength to the divine with me, aligning myself with the true sovereign of my life. I may ego step aside as listen to my inner voice, and accordance with the truth I hear in this way, I become the master of life. I live in binding humility, grace, and love for the glory of God. So, dahil sa natutunan, dahil sa mga nalaman mo, no, sinataside mo na yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa at hindi magsaserve sa iyo. At pinakinggan mo na ang inner voice mo na palalawigin at palalakihin at papalawakin ang iyong kaalaman at karunungan, no, sa mga karanasan na pinagdaanan. The self-love represent, today I love myself fully, accept myself exactly as I am. I am able to recognize my own divinity and to appreciate the purity of my soul. I take the time of care of myself. I enjoy myself. I nourish myself. I am kind to myself. I am grateful for who I am. Pagtanggap sa sarili mo, no? Kumbaga, unti-unti mo nang minamahal, unti-unti mo na inaalagaan ang sarili mo sa pagiging ikaw, even your flaws, no? Kumbaga, sinasabi dito, pagyabungin, palakasin ang kaalaman at karunungan, karanasan. May mga bagay lang na dapat mong natutunan, hindi mo dapat binabaliwa ang mga bagay o mensaheng binibigay sa iyo ng ating mga gabay at ating poong may kapal, no? So guys, this is a weekly gabay for the month of July 6 hanggang July 12 for the sign of Virgo. So Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the
next video. Bye-bye and babush!